Hello? Dungog ko? Hello, bro. Hello? Madungog ko nimo? Dili ka na ako madungog. Hello? Sa ganito ka? Hello? Hello, bro? Oy, Daniel. Sino ro? Hello. Hello. Oh, ana. Dungog ko nimo? Ah, Hmm. nagkasa ka, bro. Ha? Nagkasa ka? Taga-asa ko? Ha? Taga-Osamis ko, bro. Ikaw? Jinsan. Ah, Jinsan. Ah, Okay. So, dayon ta? Sa ti mga pangu sa ti mga pangutana nimo gani? Hello, bro. Hello. wala mang signal. Usa ti pangutana nimo gani? Hello, bro. Ah, Usa ti pangutana nimo tagali? say kanili RCC kanili. Oh, kuan ko Katoliko. Hmm. Hmm. Ara. Hmm? Usa ti pangutana unta? Sisilik ka. Ha? Kaila ka ni Kwan. Ela ko ni Si pa kalim ko. siya Sa man. mga Katoliko dala sa GCam ba Facebook. Oh, daghang magkatuliko. Si Gapo. Kaila Okay, Gapo. okay lang ko Eugene Gapo. Ah, Ngano di si Eugene Gapo di ay? wala. Paano raw? Wala. Hmm. Sa ti mga Facebook. sa ti mga pangutanan nimo di sa chat gali? Kwan. Kinsay nag-compile sa Daan Ah, Tugon o sa Bagong Tugon. ang Katoliko bro, ang compile sa daan og log bagong tugon. Dili. Sa wala pa ang Katoliko. Dili maka-compile ang Katoliko og daan og bag-o og og wala pang Katoliko. Sa wala pa ang Bagong Tugon. Dili Sa wala kung daang tugon ra imong gipasabot way labot ang bag-o, mga Hudiyo. Mm. Hmm. May labot ang bagong tugon. Ang gikumpara sa Katoliko ang bag-o og daang tugon man dili ra man ang daan, dili ra pud ang bag-o. Ang duha may gikumpara sa Katoliko. Mm. Wala ko na ingon ani bro. Ang mga lansa, mga martilyo, mga gabas gikumpra na daan sa usa ka tindahan. Unya ang pikas tindahan po nangubra og nangumpra dag mga kahoy, mga plywood, mga hollow blocks. Unya kanang ilahang mga baligya amo pong gi-compile kana ilang gipait nga martilyo, gabas, ting kahoy sa pikas, hollow blocks giporma namo og balay. Karo kato ilang baligya nga ilang gipang-compile nila nga mga materyales akong giusa na porma ang akong balay. Ang pangutan nagkisi tag-iya sa akong balay. So,
Ako, di ba? Oh. Oh, pero before na ko gitukod ang akong balay, nakapangumpra na tong tindahan ng mga martilyo, gabas, kahoy, hollow blocks. Nakakompile na sila. Before na ko tukura akong balay, pag natugod na akong balay, gikan sa ilang mga kinumpra, ako'y nagiya sa akong balay, dili pwede nga sila. Ano na siya? Nga karon yung pangutana ang gi-compile ang kuan ang old ug new. Ang tubag na to ana. Wait lang ha. Wait lang. Okay, so oh, wala no sab no wait lang ha. Ano nangyari dito? Yan. Oh. Ang kuan, ang ilang ang gi-compile sa audio ang old raman way labot ang new. Unya na nag-compile sa new way labot ang old. Unya ang aming gi-compile ang old ug new mo nang kami tagya sa Biblia dili pwede laing reliyon. Kay wala man sila atong panahon na. Dili mo na makatulik ang taga sa Biblia. Kisa may tagya sa Biblia isa din na nag-compile ta Old ug New Testament gagiporma ko sa kalibro sa man ga compile bro. So wala pa ang Katoliko. Ang nag-compile yun na ang mga Hudyo o mga Kristiyanon. Asa na to bro? Asa na to mabasa bro nga kuan? Kanang wait lang ha. Ano ka palong mo na akong kanako dire? Wala naman ang Katoliko. Bro. Asa imong prueba bro nga ang Hudyo nag-compile sa Old ug New giporma nila ko sa kalibro? Wala pang Biblia. Doon na bagong tugon o daan tugon sa wala. Dili na di na may putanan ako. Kanang giporma ko sa kalibro ba? Dili Katoliko naguna na compile. Nakoy gising. Bro, GD, paano mo thumbnail bro? Paalam bro? Unsa? Yan, dungog na ko. Okay. So ang gi-compile sa Hudyo bro ang old raman bro. Amo kay prueba nga ang old og New giporma ko sa kalibro. So wala pa ang Katoliko, doon na Biblia. Ang Biblia nga giingo ba ni ang imo nga Biblia kaning usa ka libro nga naa na ang old og New gisagol? Pila kana nasa Biblia nimo pila man tanan. Dili. Kay kani akong Biblia bro, Katoliko may nagkumpila ni bro, old og New gihimong usa ka libro bro. Pila tanan naka kuanda? 73 bro, 73. Kuman ako 66. Ang kanang imong 66 mo na gitangtangan atong 1885. Kanang imong 66 mo na tong gitangtangan sa 1885 kabalo ka na?
Dili kani akong Biblia King James na gani. King Di- James. Oh, wala di ka kabalo bro. Ang King James bro, ilang kitang tangan bro. Doon na manggoy mga kuan. Dunay nagbawas. Wala di ka kabalo de bro. Dunay Wala di ka kabalo bro nga ang King Jesus mo ni Angko nga ilang kitang tangan ng Bible. sa akong pagtuon kaning King James may doon sa original nga Biblia Uy! version. Wala di ka kabalo nga ang original nga King James Bible kay 73 books. Wala kabalo na bro. Balog ko na pero O nga nung yung original ng 66. Yung sa pagka original 66. Ang 1611. Ako 1611 din bro. Kompleto ni siya bro. Na ako yung 1611 din nga King James Version. Kompleto pa siya bro. Napa siya Tobit, na Judith, na Sirach, na Macabeo. unsa din tubig tirak asa rin na. O wali ka kabalo di ay. Naunsa gud taon eh. Asa man Sindan ta ka bro ha. Sindan ta ka King James Version mismo ang miangkon. Tanawa na. Tanawa na. Bro JD, may thumbnail ka na bro? Wala ka pang natanggap dyan bro. Wala pa bro, ang sa iyo bro, wala pa bro. Okay. Si Gerald na yung kausap ko bro. Hindi, iba to, iba. unsa man yung tubig dai bro kini gingon tubig Ah. sirak. Tanawa ra gud na. Tanaw kung gisin si mo nga link. Website na mismo sa King James Version ilang giangkon nga ang original nga King James Version na ay Tobit, na ay Sirach, na ay Judith, na ay Macabeo. Actually, nakakuha ng Biblia ha bro. Tara bro oh. Mag-open ko camera ha para makita nimo ha. Wait lang. Para makita nimo mag-open ko camera. Ara bro, kita nimo? Ara bro. Kita nimo bro? Amo ni original nga 1611 King James Version. Og tanawon nimo ang table of contents niya naa ni Macabeo, na ay Sirach, na ay Judith, na ay kaalam ni Solomon. Naa ni siya. Mao ni ang kompleto original nga King James Version 1611. Kanang imuha revise na na. Basaha ra gud akong gisin sa mo nga link. Basaha ra gud na. Kita nimo dia. Asa man nagikan ng kanang kinsa ba ni kuan ang kuan aning sirak. Alay sige, mura man kag wala nagbasa sa akong gisin sa mo nga link da. Ako nalay basa para sa imo habe. Ako na lang basahon para sa imo ha. Kay aron makita gyud nimo ba. Mura mo gud basaha to kung gisin. Kung basahon ha. Amo ni giingon bro. Kita na ko nimo. Kita nimo na? Apokrypha. Sa ingon dire. The Apocrypha is a selection of books which were published in the original 1611 King James Bible. These apocryphal books were positioned between the Old and New Testament. Atod pare ako bisayon ha. Ang Apocrypha mao ang mga libro nga gipublish sa original 1611 King James Bible. Kani ang mga Apocrypha nga mga libro na himutang tunga-tunga sa Old ug New Testament. Ilang giangkon mismo, ilahan ning website. Ang mga apokrypha nga mga libro diha nahimutang tunga-tunga sa Old ug New Testament. Ano siya bro? Diha nahimutang sa tunga-tunga sa Old ug New Testament. Ingon ba dire, ang apokrypha parte sa King James Version sulod sa 274 years hangtod gitangtang ni adtong 1885. Kining mga libro ha gitawag og Deuterocanon sa Katoliko.
Mga kabaluan eh? Mga kabaluan ni bro? Kabaloy ko ani pero wala. Oo, ganong mangutan ng mangkag 73 ako Nga namin mo makag original na imuha. Nga imuha 66 raman gitangtangan naman na. Ingon ng King James Version, no? Kaning apokripa nga mga libro parte sa King James Version sulod sa 274 ka tuig hangtod gitangtang niya atong 1885. Masayad ako sa original daw, bro. O bitaw na. King James Version, no? King James Bible, no? Website is sa King James Version. Ang pangatan naman gitangtang. Ilang gitangtang kay ang ilahang pagtuo gadugang-dugang ano sa bayronon. O bitaw nang nahimong 66 books ang inyong Biblia karon kay gitangtang nila natong 1885. Ilang giyang ko, no? Ang apokripa, parte sa King James Version, sulod sa 274 katuig hangtod, gitangtang kini, niatong 1885. Nya kani mga librohang gipangtangtang, gitawag Deuterocanon sa mga Katoliko. Oh. Nya kisa makori Biblia ang kulang karon, ang ako ang Biblia o kanang imo Ang pangutan nagitudlo ba ni sa mga apostoles ning ngani? Dili tanan, pero na gitudlo, dili tanan. Doon na ba gitudlo si Kristo aning gitawag niyang tubit sira? Oo, kana din gingo de nga ayaw hunong isa ha. Bro Romel Palma. Bro Romel. Badi Romel? Diyan mas Badi Romel? Badi Romel? Hello? Dili available Badi Romel da. Kani mo inahibalo unsa ni mga libro gipanggamit sa kuan. Bro, daga mo pog libro sa Old Testament bro, wala gamita sa mga apostol bro, pananglida kanang Ruth 2:14. Na din na sa New Testament. Oh, Ruth 2:14, Daniel 7:23-25. Na din na sa kanang New Testament wala mo pod. Isaias 2:22, wala na. Isaias 41:8, wala na. Isaiah 66:17. Wala na. Tindahan naglibro sa Old Testament wala gamita sa mga apostol. Pero wala nagkaulog nga dili ang idawato kay wala gamita. Okay na kana, narabo ko katalakayan karon. Ako sa nito nani kung ano magwala ni. O kana may angay kun ani mo nga gitangtang na nya kami Katoliko may gipasangin lang nga nagdugang. Gina. Kay mo out sa ko kay nakoy laing kanang kadayalogo karon nga Iglesia ni Cristo. Ano sige. Sige, tawagan ta kag balik ka, available na pud ko ha. Sige, ana. Okay. So, yun. Ito namang ano ko to nagluko naman. Okay, so proceed na tayo dito sa ating ating intro. Proceed na tayo sa ating intro ngayon. O sige, let's go! Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan.
Tara na't mag-imbestiga. Bahan, mga doktrina para sa kaligtasan. Yan, magandang gabi sa inyong lahat. At ngayong gabi may tatalakayin tayo. Ito ay patungkol sa nasa SM ako. Bro, now, kasama ko pamilya ko, nagkataon ngek. SM, ngayong gabi bro, pwede mo sulod sa Zoom ninyo bro, i-live punta na ako bro, if okay ra. Isa ni si Kwan. Si Ni. Ito pasudod ako na si Ni kung gusto mo siya mo Kwan. Mo appeal daw. So, wait lang muna ha. Ano ko muna to kasi may gusto dang pumasok. Para sa ano ngayon. Okay. Tapi sino kaya tong Ni? Paano ngayon yan, bro? Paano ngayon yan? Wawa. Bigla siya alam niyang mayroon kaming napag-usapan, bigla siyang umalis. Wala, natikman niya yung lupit mo nung nakaraan eh. Di dalawang isip na yan. Kasi parehas lang din ang topic. Wala naman siyang ibang ano dyan eh. Tawagan, huwag tayo sumurrender. Oo, tawagan mo. Tawagan. Ay, iwas ka, ha? Iwas ka, ha? Ayan, tawagan natin. Hindi pwede, iwas. Naku. Sayang, yung isa Bisaya kasi yun eh. Hindi tayo maintindihan noon. Tsaka maingay yung yung kabila, naka-loudspeaker siya. I-feedback yung mga yung mga words ko. Oh. Hindi sinagot? Ay, nako. Bakit hindi... Smells fishy. Hindi niya sinagot. Something smells fishy. Ay. Wait I lang. smell something fishy. Ay lang balikan ko yung isa. Yung isang tumawag, balikan ko yun. Bahala, magbisaya siya, basta magtagalog ko. Okay, tawagan ko ulit. Hello bro. Nawala yung kausap ko. Nawala na parang bula. Iglesia ni Cristo to? Oh, Iglesia ni Cristo yon. Okay, rani mo nga magkwanta. Magsiringay ta, pero kamo mo tinagalog de. Kabalo man. Ako, balik ko tinagalog. Patagalog lang tani, walang sabtan tani. Sige bro, pwede ka magtanong ngayon bro, kahit ilang tanong gusto mo. Mayroong mga handang sumagot sa'yo. Okay. Anong reliyon ka bro? Anong reliyon? House of God. Ha? House of God. House of God. House of God. Ano yung House of God? Ano yung House of God? Saan tinatag yun? Mas Biblia na. Hindi, saan tinatag yung House of God na sinasabi mo? Yung kinaniban mo, saan tinatag yan? Sa panahon sa mga apostoles. Matagal na pala to. So, ibig sabihin, first century andito na ito. Tag na naman na sa Genesis. Sino yung pastor nyo nung bro? Nung taong 300 bro? Head pastor nyo bro? Sino?
si Kristo ang nagdubala na. Hindi. Third 300. Si Kristo kasi 33 AD umakyat na sa langit. At yung iglesia, iniwan niya kay Apostol Pedro. Sabi niya, Simon, pakanin mo ang aking mga tupa. Simula no, si Simon na yung nangalaga sa iglesia. Diyan do. Yes, ba't nalakas ng echo mo? Ha? Ang lakas ng echo mo. Ha? Hindi nagiko. Okay, sige. Tuloy. Sabi ko, jam mo. Jam mo. Kala ko jumong. Bro, sa amin kasi bro, sa amin turo bro, ano pangalan nito? Bro, Daniel. Ano nung tunay pangalan mo, bro? Daniel na siya, Daniel. Daniel Wahing. Bro, Daniel, ganito yan, oh. Noong 33 AD kasi, bro, bago si Kristo umakyat sa langit, sinabi niya kay Pedro, Simon, iniibig mo ba ako? Sabi ni Simon, yes, Lord. O, pakanin mo mga tupa ko. Alagaan mong iglesia ko, kaya ikaw na bahala sa iglesia ko. Umakyat si Kristo, iniwan niyang iglesia sa pangangalaga ni Apostol Pedro. Kaya definitely sa taong 300, hindi si Kristo yung mismong personal na nangangalaga sa iglesia, kundi yung mga naging successor ni Apostol Pedro. Kung totoo na nasa 1st century na kayo, sino yung pastor nyo sa 300 AD? Imposible si Kristo yan. Umakyat na si Kristo eh. Sino bro? Kasi meron kaming head pastor nung 300 AD bro. Wait na, tinan ko muna yung aming head pastor ha. Aming head pastor sa list of popes sa year 300 AD I see, wait lang. 300 AD. Ang aming pastor noon ay si Pope Marcellinus from 296 AD to 304. So, meron kaming head pastor noong 300 AD. Kayo, sinong head pastor niyo, bro? Kung talagang ando na kayo sa 1st century. Nagsumbay ra mga sa Biblia, bro. Wala may gailag pastor. So wala. So nasaan yung ano nyo, nasaan yung ano nyo, yung main ng church nyo noong 300 AD, bro? Kasi may church kayo eh, House of God. So nasaan yung church na House of God noong 300 AD, bro? Saan siya naka-locate? Ang asugag gingon sa Biblia sa langit na gikan. Hindi. Si Kristo nagtayo ng iglesia sa lupa. Wala naman siyang tinayo na iglesia nagmula sa langit binaba sa lupa. Basta sa Genesis, bro. Ha? Basta Genesis Kapitulo 20. Ay, hindi. Bro, Genesis, hindi naman si Kristo nagtayo ng Genesis. House of God ang gingon na House of God. Hindi. Hindi yan ang tanong ko. Tanong ko ba? Si Kristo nagtatag ng iglesia sa lupa. Sabi ni Kristo, at sinabi ko sa iyo, ikaw Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang iglesia. Nung si Kristo nagtayo ng iglesia, siya ay nasa lupa noon. Wala siya sa langit noon. Ang iglesia hindi nagmula sa langit binaba. Ang iglesia nasa lupa, doon siya tinayo. Kanang iglesia gingon ra sa Mateo Kapitulo 16. Dili man alitira nga building o simbahan. Wala namang sinabi na building ah. Wala akong sinasabi na building, bro. Ang sabi ko, ang iglesia. When you say iglesia, mga mananampalataya. Oh, kanang nga sa God gingon diya. Mao na iyang iglesia, God. Hindi yan ang tanong. Oh, sige. So, yung iglesia ni Kristo, yung House of God, kailan tinatag to? Dili, iglesia ni Manalo. Ako ko yung iglesia ni Manalo. Yung iglesia tatag ni Kristo ba, kailan tinatag to? Bakit nadama yung iglesia ni Manalo? Wala pa na, sa panahon pa na ni Moises. Papasok daw si Brother Wendell.
Papasok si Brother Wendell. So, bigyan ko muna ng link si Brother Wendell. Binigyan ko na sa sa Babyface. Binigyan mo si Babyface? Ewan ko kung nakita niya yung sa Babyface. Bro, John Ray, asa link di ko ma-open. Sige. Ako nagbigay, ako nagbigay kasi baka nadamay yung kay Jared. So, ang ibig sabihin, wala kang maituro na location yun nung 300 AD, bro. Kasi alam ko yung location namin, nasa Roma. Kayo, saan yung location nyo nung 300 AD, bro? Dito man ang sugod sa kuan, Jerusalem. Sige. From Jerusalem, paano nakarating sa Pilipinas? Nagbase ra man yung sa Biblia, bro. Wala kami nakita. Hindi. Yung iglesia kasi na sinasabi mo, dumaan yan ng maraming taon. Dumaan yan sa persecution, dumaan yan sa misyon. Imposible namang wala kayong record sa history. Bro, naka-loudspeaker ka, bro. Sakit sa tenga eh. Naka-loudspeaker ka? Oh, naka-loudspeaker. Ay, sakit sa tenga. May sakit sa tenga. Wag ka na lang mag-loudspeaker. Tata, naka-record naman to. Ina, mag-speaker ng cellphone yun. Hina speaker cellphone. Yun pala. So, sige, ito na lang. So, ibig sabihin, hindi mo alam kung sino ang head pastor nyo sa 300 AD. Hindi mo rin alam kung saan ang location nyo. Hindi mo rin alam kung paano nakarating from Jerusalem to Pilipinas. Ito bro. Ito ha. Nung panahong ginawang isang libro, ang Biblia bro, anong ginawa nyo? Anong na-contribute nyo nung panahong yun? Nung ginawa bilang isang libro ang Biblia, from Genesis to Revelation, nung ginawa siya, anong na-contribute ng iglesia nyo? Kung talagang nandyan na kayo? Usa na po ng compile ng sa bagong tugon kaning kuha na sugad. Hindi ang tanong ko. Ang tanong ko is, ano na-contribute nyo? Anong ginawa nyo? Kayo ba naglagay ng chapter? Kayo ba naglagay ng verse? Kayo ba ang nag-translate? Kayo ba ang pumili ng 27 books? Kayo ba ano ginawa nyo ang panahong yun? Nag-compile yun na sa Biblia ang mga kuan, mga disipulo sa mga apostoles. Disipulo. Okay, so saan mo naman nabasa, saan yung ebidensya mo bro na ang mga disipulo ng mga apostolong nag-compile ng Old and New Testament? Yan ako gisindra. Sige, may sinendo siya sa akin. So, tingnan yung sinenya. Tawas na. Uy! Ano to? Anong libro to? Historic, biblical, Bible, comedy, translation. Sinong author nito, bro? Sa mula sa history ba? Sorry, sa makagi. Sinong author Isa nito? nagsulat. Hindi ang tanong ko. Ang tanong ko is, ano ang nai-contribute nyo? Kasi kung kayo ang tunay na iglesia, kayo ang dapat mag-produce ng Bible. Sabi mo, ang nag-compile yung mga disipulo ng mga apostol. Yon, sabi mo, yun ang nag-compile. Ngayon, kung kayo kasamahan nila, dapat alam mo kung ano yung kinumpile ninyo. Kasi ako, alam ko kung sino naglagay ng chapter sa amin eh. Si Cardinal Hugo de Santo Carro. Alam ko naman sino naglagay ng verses, si Cardinal Sanctes Paginos. Alam ko naman kung sino ang pumili ng 27 books para gawing New Testament. Alam ko naman kung kailan talaga siya nabuo bilang isang Biblia libro, 405 AD. Kailan siya tinranslate into Latin, 405 AD. Alam ko yung namin mga information kasi kami yung nag-compile. Pero tinututulan mo kasi, sabihin kayo ang nag-compile, kaya kayo ang true church. Pwede ba ipaliwanag paano nyo kinumpile ang Bible?
Na diri sa kuan. Kinang gisino sa Wala dito bro. Tinitingnan ko naman eh. Tingnan ko naman dito, wala eh. Kaya pakita ko pa sa lahat ng tao eh. Tingnan nyo ha. Pakita ko sa inyo lahat ha. Yung sinin niya sa akin ha. Tingnan nyo ha. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan oh. Chronology of Bible Translation. Chronology of Bible Translation. About 600 to 900, the Masoretic text in Hebrew is developed by the Masoretes, a school of Jewish textual. 600 pa to bro. Eh, yung amin, 405 na compile na. Problematic tong referensya mo. Duda ko, kayo lang gumawa nito eh. The Masoretic text used in the Jewish Bible has been an important reference in preparing translations into the other languages. 1382. Oh, asan yung 405 AD nito? Bro, mukha yatang hindi reliable source tong sinin mo sa akin ah. Budol ang datingan, budol. Budol to bro, budol. Bigyan mo ako ng ng reliable source. Budol tong binigay mo eh. Hindi mo ginabudol. Eh, wala naman sinasabi to. Sige, paano siya nabuo ng 405 AD? Nandito. Kasi, ang nakalagay dito kasi, Chronology of Bible Translation. Hindi, yung Bible ang gusto ko, hindi yung Bible Translation. Oh, may tumatawag. Ano ba ito tumatawag na ito? Wait lang ha. Teka. Bro, bigyan mo ko ng ano bro, yung talagang ano. Bigyan mo ko bro, bigyan mo ko. Lang ha, darating ang Panginoon daw. Pero daw nito na darating daw ang Panginoon no. At kung paano ang araw ni Noe, kaya narito ako ay tayo sa pintuan. Mukhang Eastern Lightning yata to. Eastern Lightning. Bro! Wala ka na ibang ano dyan bro? Wala ka na ibang tanong dyan bro? Kasi yung mga tanong mo kasi unreliable eh. Bro Daniel. Sige. Magtanong ka na lang bro, kahit ano itanong mo bro. Wag na muna lang kaming kontra kung wala kang sagot pag ikaw yung tinanong namin. Baka may gusto kang itanong dyan. Asa mabasa sa Biblia si Maria gitawag ang inahan sa Dios? Saan daw sa Biblia mababasa na si Santa Maria ay ina ng Diyos? Magandang tanong yan. Ito ay nasa ano bro? Nasa Lucas 1:42 to 43 bro. Sabi ganito. Kung na yung tanong mo Ito. 41 tayo magsimula basa. Sabi ganito. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Ito bro, Lucas 1:43. Kinsa may namulong niya? Si Elizabeth bro, sinabi niya, dinalo siya ng ina ng kanyang Panginoon. Nabay gitudlo ang inahan sa Dios? Kaya nga, ina ng kanyang Panginoon. Yung Panginoon, Diyos naman yun eh. Specific nga ko ba? Gitawag nga inahan sa Dios. Maliban na lang kung kaya patunayan sa akin na ang Panginoon ay hindi Diyos. Ano bro, kayong patunayan sa akin bro na ang Panginoon ay hindi Diyos? Diyos man ang gingon diya ang Ginoo. Hindi. Ang tanong ko ba, kaya bang patunayan sa akin na ang Panginoon ay hindi Diyos? Kasi nakalagay ito kasi Panginoon. Kaya kung unawain mo, kung talagang nag-aaral ka ng Biblia, yung Panginoon at Diyos, iisa lang yun eh. Kaya kung
tutol ka rito, meron ka bang patunay na ang Panginoon ay hindi Diyos? Sa pagkatauhan ni Kristo. Hindi, kasi synonym, bro. Ito kasi bro, synonym ito bro, synonym ito, ano? Ina ng aking Panginoon o ina ng aking Diyos, the same lang yon. Kasi yung Panginoon at Diyos, the same lang yon. Kaya yung ina ng aking Panginoon, ina ng aking Diyos, pareho lang yon. Pero kung tutol ka dito na itong Panginoon to ay Diyos, kayo ang patunayan na ang Panginoon ay hindi Diyos. Sakto mo na siya, pero wala nagtudlo nga si Maria ina sa Diyos. Sino tong ina ng kanyang Panginoon? Sino tong ina ng kanyang Diyos dito? Ato ta sa panahon ni Gabriel. Hindi. Ito bro. Sabi, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Itong sinong Panginoon ito bro? Si Kristo na. Si Kristo ba para sa iyo Diyos o hindi Diyos? Diyos. Diyos. Kung si Kristo ay Diyos, ibig sabihin si Kristo na Diyos may ina. Tama? Ha? Sabi dito, dinalaw siya ng ina ng kanyang Panginoon o ina ng kanyang Diyos. Kung si Kristo ang Diyos dito, sabi may ina ang kanyang Panginoon. O may ina ang kanyang Diyos. Sa ako amang bro, sa akong baroganan para makasabot ka. Wala mong gusto pa ka nagyanak siya ni Maria. Hindi yan ang tanong bro. Ang tanong bro, itong Panginoon dito, sangayon ka si Kristo ito. Tapos para sa iyo, si Kristong Panginoon ay Diyos. Sangayon ka ba? Ayon sa verse na ito, ang Panginoon may ina. Yes or no? Sa pagkatauhan na siya. Oh, so yung Panginoon na may ina, Diyos ba yun o hindi? Diyos. O yun. So tanggap mo din dito sa talatang ito na yung Diyos pala may ina. Wala. Ano to? Pinaglolo ko mo yata ako Baka na pero sa Lucas. So Lucas 1:43, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Ayon sa talata, ang Panginoon may ina o walang ina? Dili. Ato tapan sa gisulti ni Maria. Hindi. Ito tayo, bro. Tanong mo kasi saan mababasa na si Maria, ina ng Panginoon. Elizabeth mo nga namulong niya, bro. Si Maria. Nang ito'y sabihin niya, puspos ba siya ng Espiritu Santo? Yes or no? Isa si Elizabeth, nang sabihin niya ito, siya ba'y puspos ng Espiritu Santo o hindi? Puspos, Dahil siya ay puspos ng Espiritu Santo, totoong sinasabi niya o kasinungalingan? Tinod ba na? Totoo. Nang sinabi niya, dinalo siya ng ina ng kanyang Panginoon. Totoo ba yun o hindi? Tinod. Totoo. So, sino ang ina ng kanyang Panginoon? Sino ang ina ng kanyang Panginoon? Si Kristo sa pagkatauhan na. Sino ang ina ng kanyang Panginoon? Si Maria. Ayun. Nung ipinanganak sabi niya, ayaw niya tanggapin kasi si Elizabeth daw ang nagsabi nito, hindi si Maria. Yun ang argument niya. Hindi yan ang ibig sabihin kasi ang nagsabi niya si Elizabeth daw, hindi si Maria. Tama ba ako sa unawa sa yung objection? Dili si Maria namulong niya, si Elizabeth. Si Elizabeth ang namulong, so hindi si Maria. Sige, basahin nga natin ang sinabi ni Inang Birhen Maria Brillando sa 38. Lucas 1:38. May tatanong ako sa kanya. Si Maria ang nagsabi niya ni. Ito, sumagot si Maria, ako'y Sino nagsabi dyan, bro? Si Maria. Si Maria. Sige. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin na yung sinasabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel. Tanong ko sa iyo, kapatid, si Maria nagsabi dito, itong sinabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Yung Panginoon dyan, Diyos yan, hindi Diyos. Kung ulipot si Maria, yung sa niya pagtudlong inaansa Diyos, mo na kung pasabot. Dili, ang tanong bro, ang tanong dito, sinabi ni Inang Birhen Maria ito. Dito sa 38, sinabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Yung Panginoon na sinasabi niya dyan, deperado sa Diyos o hindi Diyos? Diyos na siya. Ang Panginoon Diyos, Inang Birhen Maria na nagsabi dyan na ang Panginoon ay Diyos. Para sa iyo, ang Panginoon ay Diyos. Ibalik mo sa 43, Brillando. Balik sa 43, sabi sa 43, ganito.
Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Same Panginoon ang pinapakilala. Yung Panginoon sa 43, Diyos o hindi Diyos? Diyos na siya. Ayun. So ngayon, yung pagkasabi dyan na ina ng aking Panginoon, ina ng aking Diyos o hindi Diyos? Sa katawanan mga na bro, walay pasabot nga. Hindi yan ang tanong. Hindi yan ang tanong kung pagkatawanon kasi isip mo lang yan na pagkatawanon. Walang sinabi niyan pagkatawanon. Malinaw ang tanong. Walang Ikaw na ang nagsabi na yung Panginoon Diyos yan. So tanong ko sa iyo, yung pagsabing ina ng aking Panginoon o ina ng aking Diyos, Diyos yan o hindi Diyos? Wala po na ingon si Maria nga akong nga Diyos. Ikaw na nagsabi kaganina bro, yung Panginoon na sinasabi ni bro, Inang Maria. bro, be honest. Ako'y alipin ng Panginoon. Sabi ni Inang Maria, yun sabi niya sa 38, ako'y alipin ng Panginoon. Tinanong kita, yang Panginoon dyan, na sinabi ni Inang Maria na siya'y alipin ng Panginoon, yung Panginoon na sinasabi dyan, Diyos o hindi Diyos? Sabi mo Diyos. Tapos tinanong kita dito, ina ng aking Panginoon, yung Panginoon dyan na sinasabi, kasi isang Panginoon lang naman ang sinasabi dyan bro, hindi naman ibang Panginoon eh. Because there is only one Panginoon. Di ba isa-isa lang ang Panginoon eh. There is only one Lord. 4:5 ng Ephesians. Ang tanong ko sa iyo, yang isang Panginoon, yung ina ng Panginoon, yang Panginoon dyan, Diyos o hindi Diyos? Another question. Diyos na siya. Diyos. So, yung ina ng Panginoon pala is ina ng Diyos, tama? Mali ang inyong pagsabot. Ay, hindi, wag mong pagmamali. Kasi Wait ikaw lang, ang wait lang. sumagot. Wait lang ha. Ikaw ang sumagot Ikaw nun, yung sumasagot bro eh. Balikan natin ha. Itong Panginoon dito, Diyos ba ito o hindi? Diyos na ginagay. Diyos. Sabi dito, ang Panginoon may ina. Tama? Mali? Oh, si Kristo na inahan sa Na. Tama ba na ang Panginoon ayon sa talata may ina? Yes or no? Yes. Oh, kung ang Panginoon ay Diyos, tanggap mo ba na ang Diyos may ina? Hindi. Ay, ano ba naman to? Ano ba naman to? Ikaw ang nagsabi, ang Panginoon may ina, oh. Ano pa naman yung unawa mo, bro? Ikaw na ang sumasagot eh. Teksto, bro. Ay, be honest, bro. Huwag kang sinungaling dito, bro. Actually, kapatid, tinututulan mo ang iyong sagot. Sagot mo, tinututulan mo. Ano ka ba? Hindi. Sa pagkatawanan lagi ni Kristo doon na siya. Sige. Saan mo nabasa, Sige. kapatid, saan mo nabasa na ang pagkaina niya ay pagkatao lang? Saan mo nabasa yan? Bigyan mo kami ng talata na sa kanyang pagkatao lang. Saan Sige. mo nabasa? Sige. Bro, Bro, babasa nga si Maria. sige bro, ito bro. Sabi mo kasi tawhanon. So, itong Panginoon dito, ito ay tawhanon lang. So, hindi Diyos ang Panginoon kasi tawhanon lang. Diyos na siya sa pagkatawanan. Sagot ako niya. Usa, magkamura ata sa abante, magkamura magkagikuan. Bro. Nalang pangutaan na bro ba? Hindi. Nung si Kristo ay nasa sinapupunan ni Santa Maria, nandoon ba ang pagka-Diyos o wala? Isimba gaya siya. O nandoon sa tiyan. Nung ipinanganak ni Santa Maria si Jesus, siya ba ay tao lang o nandoon ang pagka-Diyos niya? Hindi, nandoon ba sa nung pinanganak ni Santa Maria si Kristo, tao lang ba pinanganak niya o kasama ang pagka-Diyos doon sa loob? Sino ana? Nandoon ba ang pagka-Diyos sa loob ng nandoon. So ang ipinanganak ni Maria, tao at Diyos, tama o hindi? Tao at Diyos. O yun, dahil tao at Diyos pinanganak niya, ano ang tawag mo sa tao na nagsilang ng Diyos? Bro? Ano ang tawag mo sa tao na nagsilang ng Diyos? Tao nagsilang ng Diyos? Oh. Dapat mabasa. Bro, ikaw ba, ang daming nanonood sa'yo, nagsisinungaling ka, naka-live tayo ngayon. Huwag kang magsinungaling, naka-live tayo ngayon. Hindi porket wala kang muka, magsisinungaling ka na lang.
ikaw ang nagsabi ng pinanganak ni Santa Maria si Kristo nandoon ng pagka-Diyos, tama? Oh, nang pinanganak niya si Kristo, Diyos at tao o tao lang ang pinanganak niya? Diyos. Diyos. Nung pinanganak niya ang Diyos na si Kristo, anong tawag sa kanya? So bro? Nung pinanganak niya ang Diyos na si Kristo, anong tawag sa kanya? Ginoo. Ang tawag kay Maria, Panginoon? Saan mo nabasa na si Santa Maria, Panginoon? Ay, dili si Kristo. Ang tanong ko sa iyo ganito. Alam mo bro, yung mga viewers, napipi ko na sa mga viewers bro kasi hindi ka matino kausap. Wag mong hintay mawalan ako ng gana sa'yo. Pag ako nawalan ng gana sa'yo, di kita papansinin na. Kaya, dahil ito saan niya nakita? Kapatid, saan mo nabasa na yung Panginoon hindi Diyos? Inaamin niya bro John rin na Panginoon ay Diyos. Inaamin niya na pinanganak ni Santa Maria si Kristo, Diyos at tao. So ngayon, dahil aminado siyang Diyos si Kristo na ipanganak ni Maria, ano ang tawag mo kay Maria na nanganak ng Diyos? Correct. Bro Daniel, sagot naman, ano ang tawag mo kay Maria na nanganak ng Diyos? Tao, si Maria. Ano ang tawag mo sa kanya? Ina ng Diyos o ina ng hindi Diyos? Hindi mo siya inan sa Diyos kay... Hindi, ikaw ang nagsabi nung ipanganak si Kristo, Diyos at tao. Ikaw ang nagsabi nun. Nang ipinanganak siya ni Santa Maria, Diyos siya at tao. Kung Diyos si Kristo nang ipanganak ni Santa Maria, ano ang tawag mo sa kanya? Ina ng Diyos o ina ng hindi Diyos? No, may mabasa bro, ang inan sa Diyos. Hindi ko tinatanong kung may nabasa o wala. Bro, Wala. hindi ko tinatanong kung may nabasa o wala. Ang tanong ko, gumamit ka naman ng common sense. Wala ka bang common sense? May common sense ka bro o wala? Naman. Oh, meron ka palang common sense eh. Ating gamitin yung common sense mo na yan kung meron ka. Okay? Zendo, baka puro common, walang sense. Oh, yun na nga. Ating gamitin yung common sense mo kung talagang may common sense ka. Ikaw ang nagsabi ng pinanganak ni Santa Maria si Kristo, Diyos siya at tao. Tama? Oh. Dahil pinanganak ni Santa Maria si Kristo na Diyos, ang tanong, ano ang tawag kay Maria na nanganak ng Diyos? Ina ng Diyos o ina ng hindi Diyos? Wala, hindi lang ko tumbagan ba? Pero ano, bro? Wala na. Bro, sa kanya ba dyan to? Useless ba John Ray kasi alam niya ang sagot. Ayaw niya lang sagutin kasi para ipakita na hindi daw siya naiipit, pero damo nang umiiwas siya, ipit siya doon. Yang umiiwas eh. Ang aral nila ba ni John doon, nakapako sa napako sa pako ba? Yan na nga, ang problema sa kanya, gusto niyang iparamdam na hindi siya naiipit, pero ipit na ipit siya. Kasi the more na umiiwas, naiipit nga. Paano ka ba iiwas kung hindi ka naiipit? Siya nang ang sumasagot ano yung Panginoon? Sabi niya Diyos. Tapos pag sinabi, ano ba ibig sabihin na ina ng Panginoon? Ina ng Diyos? Hindi daw. Paano nga? Ikaw lang nasabi niya yung Panginoon Diyos eh. Kunin lang ang pangutan. Bro, siya ang kumukunta sa sarili niyang sagot eh. Ako bro. Anong kulto ka bro? Ha? Di mo ko kulto bro? Ay, kulto bitaw na. Alam mo bro, ganito yan bro. Kami sa programang ito bro, kasi ikaw yung unang nag-chat sa akin eh. Kami sa programang ito, kaya napakaraming nanonood sa amin kasi honest kami pagdating sa pananampalataya at pagtuturo. Correct. Kaya kapag hindi ka honest dyan, mas mabuti pang patayin ko na lang itong call dahil para kami naging kapag kausap nito sa dulong-dulungan. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the